ayan po mga ka-crypto ang ating pinakaunang balita dito sa video na ito tungkol kay XRP. Kung saan ang sabi rito, Ripple CEO drops another XRP bombshell that stuns XRP army. Yan, akala nyo ba tapos na ang balita kay XRP? Pwes, nagkakamali kayo. Si Brad Garlinghouse mismo ang naglaglag ng bombshell na nagpayanig sa buong XRP Army. Hindi lang ito basta-bastang update. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating mga wallet. Sabi ni Brad, si XRP ang North Star ng Ripple. Ibig sabihin hindi sila mawawala sa landas hanggat buhay ang token na ito. Parang pag-ibig lang, kahit maraming hadlang, ikaw pa rin ang priority. Ayan mga ka-crypto. Ayan po siya, si Ginoong Brad Garlinghouse. Sa katatapos lang na Ripple Community Day, naging malinaw ang lahat. Si XRP ay hindi lang display sa exchange. Ito ang North Star o ang sentro ng buong operasyon ng Ripple. Lahat ng ginagawa nila, mula sa Ripple Payments hanggang sa Ripple Treasury, ay umiikot kay Ripple. Kung iniisip ninyo na baka bitawan ng Ripple itong si XRP, nagkakamali kayo. Mas malapit pa ito sa kanila kaysa sa anino nila. Isipin ninyo, pati ang kanilang financial infrastructure nakadepende na rito. Para itong kanin sa kapagkainan ng mga Pinoy, hindi pwedeng mawala. Rice is life, ika nga. Ngayon, hindi lang po ito puro salita. Ang Ripple Payments ay dinisenyo para mas bumilis ang transaction gamit ang XRP Ledger. Mayroon ding tinatawag na Ripple Prime kung saan si XRP ang ginagamit bilang collateral at pang-lending. Ibig sabihin, naging totoong pera at asset na siya sa loob ng institutional finance. At ang pinakamabigat ay ang Ripple Treasury. Ginagamit na nila si XRP sa mismong corporate financial processes nila. Hindi na lang ito hype, ito na ay isang utility. Parang sa Swiss Army knife lamang yan. Ayan, Swiss Army knife. Maraming gamit, hindi lang pang display. Ayan. Para po sa mga naghahanap ng resibo, eto, ang Aviva Investors. Isa po sa pinakamalaking asset management firms sa buong mundo ay nagsimula na ring mag-tokenize sa XRP Ledger. Kung ang mga dambuhalang kumpanya ay nagtitiwala na, ibig sabihin hindi na lang ito laro ng mga retail investors. Ang strategy ng Ripple ay malinaw. Partnerships at saka investments para mas lumawak pa ang gamit ni XRP. Hindi lang sila pang payment, pang collateral at pang treasury management na rin sila. Kumbaga sa liga, sila na ang MVP. Ayan, MVP. Sila pa ang coach. Ngayon, ang mensahe po ni Brad Garlinghouse ay napakasimple. Si XRP po ang puso ng Ripple. Habang lumalawak ang kanilang mga platforms, lalong tumitibay ang posisyon ng XRP dito sa mundo ng finance. Kaya sa XRP Army, mukhang maliwanag pa sa sikat ng araw ang ating North Star. Walang preno ang innovation at mukhang nakasakay ang Ripple sa mabilis na trend patungo sa mass adoption. At ito naman ang ating kasunod na balita. Sabi rito, while they claimed Ripple abandoned XRP, the Ripple CEO
confirmed this. Yan. Akala ng marami parang toxic relationship na ang Ripple at saka XRP. Yung tipong it's not you, it's not me na ang drama at tuluyan ng inabandona. Pero bago po nyo itapon ang mga digital wallets ninyo, may resibo na tayo direktang galing sa itaas. Dito po papasok ulit itong si Ripple CEO Brad Garlinghouse, kung saan ay siya mismo ang nag-set ng record straight. Sabi niya, the XRP family has and always will be top of mind for Ripple. Sa madaling salita, hindi ito yung X na kinalimutan na. Ito yung main character na laging nasa script. Maraming kumakalat na chismis, daig pa ang barangay hall, na kesyo lumipat na daw ang focus ng Ripple sa ibang tech at iniwan na sa ere ang mga XRP holders. Pero ayon kay Brad, ang vision ay hindi nagbago. Ang direksyon ay naka-align pa rin. Pero itong GPS na kahit maraming shortcut, para po itong GPS na kahit maraming shortcut, iisa pa rin ang destinasyon. Ngayon bakit ba kasi big deal itong si XRP? Simple lamang po mga ka-crypto. Sa mundo ng global payments, si XRP ang nagsisilbing bridge asset. Isipin nyo na lang, para itong barko na naglilipat ng pera across borders na hindi kailangang dumaan sa mabagal at mahal na proseso ng tradisyonal na bangko. Imbis na abutin ng siyam-siyam ang transfer mo, sa XRP ang nagpapadulas para mabilis, secure at higit sa lahat ay mura. Sabi nga ng crypto enthusiast dito na si X Finance Bull, ang commitment ng Ripple ay hindi lang basta drawing. Integrated itong si XRP sa core infrastructure ng kanilang payment network. Hindi po ito accessory lamang. Ito po ang makina. Kaya sa mga nag-aabang kung kailan magiging ghost town ang XRP ecosystem, mukhang mapapahiya kayo. Ang liderato ng Ripple ay nakatutok pa rin sa pagpapalawak ng utility nito sa international finance. Transparency at consistency, yan po ang bala nila ngayon para patunayan na si XRP ay hindi lang basta buhay, kundi sentro pa rin ng laro. Kumbaga sa pelikula, hindi po ito ang ending. Ito pa lang ang simula ng susunod na chapter kung saan si XRP ang bida. Walang iwanan, walang bitawan, diretso lang ang biyahe. At ayan, ang sabi naman sa balitang ito, here's why today is special for XRP holders, according to Ripple CEO. Alam niyo ba kung bakit masaya ang gising ng mga XRP holders ngayong araw? Hindi po dahil sa nanalo sila sa loto. Well, hindi pa. Kundi dahil ito ang tinatawag na XRP Community Day. At ayon po kay Ripple CEO Brad Garlinghouse, hindi lang ito basta party-party. Pagkatapos ng mahabang panahon na mukhang mas madalas pa silang makita sa korte kaysa sa opisina, heto na tayo sa isang bagong kabanata. Yan po ulit si Ginoong Brad Garlinghouse, kung saan ay nag-post po siya sa X at inimbitahan ang lahat sa isang X Spaces event. Sabi niya ang araw na ito ay pagkilala sa resilience o yung pagiging matatag ng community. Isipin po ninyo, ilang taong ding parang teleserye ang buhay na XRP dahil sa SEC lawsuit.
Pero heto pa rin tayo, buhay na buhay. May kasama pa itong exclusive merchandise release. Kumbaga, kung pagod ka na sa chart, heto, isuot mo na lang muna itong t-shirt. Ayan. Pero kidding aside, ang layunin po nito ay mas palalimin ang engagement sa buong ecosystem. Ngayon ay bakit nga ba special ang araw na ito kumpara sa dati? Simple lamang mga ka-crypto. Noong nakalipas na taong 2025, tuluyan nang natapos ang legal battle ng Ripple laban sa US SEC. Sa wakas, wala na yung madilim na ulap na laging nakabuntot kay XRP. Ngayon, imbis na mag-isip ng depensa sa korte, nakafocus na ang Ripple sa pagpapalawak ng kanilang payment infrastructure. Isipin ninyo yung RLUSD stablecoin na nilaunch noong December 2024. Ngayon ay lalo pang lumalakas ang role nito sa cross-border settlements at liquidity. Kumbaga, ang Ripple ngayon ay parang estudyanteng nakagraduate na sa law school at ngayon ay full-time businessman na. Ang strategy po ni Garlinghouse ay hindi lang basta hype. Ang pag-host ng X Spaces ay para mapanatili ang transparency sa mga builders at saka partners. Hindi lang ito usapang kailan magpa-pump ang presyo, kundi usapang utility. Ang XRP Ledger ay mas pinatitibay na pagdating po sa tokenization at saka compliance features. Sa madaling salita, seryoso na ang mundo ng traditional finance na isama sa XRP sa kanilang sistema. Ang community day na ito ay simbolo na. Yan, simbolo na si XRP ay hindi na lang basta digital asset. Isa na po itong living community na may malinaw na direksyon. Yan, ang mensahe po rito ay malinaw. Tapos na ang panahon ng survival mode. Ang taong ito, taong 2026, ay simula na ng expansion mode. Kaya kung holder ka, ang community day na ito ay hindi lang pagdiriwang ng nakaraan, kundi paghahanda para sa mas malaking hinaharap ng XRP Ledger sa global finance. Ayan, sabi naman sa balitang ito, Ripple just dropped a comment letter to the Federal Reserve. Alam nyo ba na habang abala ang lahat sa pagtingin kung aakyat o bababa ang presyo ng XRP, may nilulutong secret recipe ang Ripple sa loob mismo ng kusina ng Federal Reserve? Kamakailan lamang lumutang po ang balita tungkol sa Federal Reserve Docket OP 1877. Hindi ito pangalan ng bagong robot, kundi isang seryosong usapan tungkol sa hinaharap ng pera sa Amerika. At heto po ang plot twist. Si Ripple nag-drop ng comment letter o isang formal na tugon sa Fed. Ang tanong ay bakit nga ba ito big deal? Kasi ang Federal Reserve ay nag-iisip na gumawa ng isang special payment account para itong VIP lounge sa bangko. Pero para lang sa paglilinis at pag-aayos ng mga bayad o yung tinatawag na clearing and settlement. Ang catch, walang interest, walang utang at walang overdraft. Pure business lang. Parang relasyon na walang label, commitment sa trabaho lang talaga. Ngayon ay dito po pumasok ang Ripple. Nagpasa sila ng prototype framework. Kumbaga sa audition, nagpakita sila ng choreography kung paano magiging mas mabilis at mas transparent ang bayaran gamit ang blockchain.
Ngayon ay ano naman ang kinalaman nito sa RLUSD? Nito pong December 2024, inilabas ng Ripple ang kanilang dollar peg stablecoin. Kung papayagan po ng Fed ang mga non-bank entities na tulad ng Ripple na humawak ng reserves ng mas malapit sa central bank systems para tayong naglagay ng rocket booster sa tiwala ng mga institution. Mas safe ang pera, mas mabilis ang redemption, at mas bawas ang kaba ng mga investors. Pero teka lang mga ka-crypto, wag muna tayong mag-party sa kalsada. Linawin natin ito. Proposal pa lamang ito. Hindi ibig sabihin na binigyan na ng susi ng Fed ang Ripple para sa kanilang vault. Consultation phase pa lamang tayo. Kumbaga, nag-usap lang sa Messenger, hindi pa sila official sa Facebook. Pero ang tanong ay bakit ito viral worthy? Dahil pinapakita nito na ang Ripple ay hindi na lang basta crypto company, kung saan ay nasa labas ng bakod. Unti-unti na silang sumasama sa mismong blueprint ng traditional finance. Habang ang iba ay nag-aaway sa X, ang Ripple ay abala sa pakikipag-usap sa mga taong may hawak ng printer ng dolyar. At ayan ang convergence o ang pagsasama po ng blockchain at saka central banks ang totoong game changer dito. Hindi po ito sprint, kundi isang marathon kung saan ang Ripple ay nasa leading pack. Kaya sa susunod na may magtanong sa atin kung anong balita kay Ripple, ito ang sabihin natin. Hindi lang presyo ang tinitignan, kundi pati polisiya. Ayan, or policies. Kaya pasabog po tayo dyan. Ayon po sa balita naman na ito, XRP urgent update. Pundit says Ripple CEO just confirmed this. Yan, ano nga ba yung kanyang kinonfirm na yan? Akala niyo ba yung feeling na akala niyo kinalimutan na kayo ng ex ninyo pero biglang nag-post na ikaw pa rin ang priority ko? Ayan, ano nga ba ang feeling niyan? Kung alam po ninyo ay ganyan na ganyan ang eksena ngayon kay Brad Garlinghouse at kay XRP. Maraming nag-aabang, maraming kinakabahan, pero heto na ang urgent update na siguradong magpapatibay ng tuhod ninyo sa paghudol. Ayan, dito na po papasok itong si Levi Retfield, ang ating kilalang financial expert. At siya ang naglabas ng pasabog dito. Ayan po siya. Ayan, kinumpirma raw ni Ripple CEO Brad Garlinghouse na ang XRP ay always going to be top of mind para kay Ripple. Ibig sabihin, hindi lang ito side chick. Ang XRP Ledger ang puso at kaluluwa ng kanilang buong operasyon. Kahit anong gawin nilang expansion, ang bagsak pa rin ay kung paano ito gagamitin sa financial transactions ng mga dambuhalang institution. Kumbaga sa saing, sa XRP ang bigas. Kahit anong ulam ang bilhin nila, hindi mabubuo ang meal kung wala ito. Pero teka lang mga ka-crypto, ito po ang mas matindi. Akala nyo ba natutulog lang ang Ripple? Nagsha-shopping spree ang mga lodi. 4 na malalaking kumpanya ang binili nila. Yan po ang Hidden Road, G-Treasury, Rail at ang Palisade. At hindi lang ito basta-bastang tindahan sa kanto. Ang kumpanyang ito ay nagproproseso ng trillions of dollars taon-taon. Trilyon po yan mga ka-crypto, hindi bilyon. Yun yung amount na kapag nakita mo sa bank account mo
baka pati yung hindi mo kamag-anak biglang tumawag sa iyo at mag-hi long lost cousin. Ngayon ay bakit nila ito ginagawa? Simple lamang po mga ka-crypto. Binubo nila ang infrastructure para sa institutional finance at saka treasury management. Halos lahat ng nabili nilang kumpanya ay may valuation na $1 billion pataas. Ang kanilang plano? I-integrate ang XRP Ledger sa ecosystem ng mga dambuhalang kumpanyang ito. Isipin po ninyo yung $1 trillion transaction volume na dumadaan sa kanila, target nilang i-connect sa technology ng Ripple. Sa madaling salita, hindi lang nag-i-expand ang Ripple para magmukhang malaki. Nag-i-expand sila para maging essential. Kapag nag-stabilize na ang market, dito natin makikita ang tunay na bunga ng mga galawang ito. Kaya kung akala mo huli na ang lahat, isipin mo na lang, ang malalaking barko matagal talagang mag-start, pero pag umandar na, mahirap nang pigilan. Ayan ang tindi ng ating sunod na balita dito. $7 XRP price target explain. Ayan, ang usap-usapang $7 XRP. Hindi ito galing sa hula-hula lamang o sa bulang kristal ng kapitbahay ninyo. May logic dito at ito ay ang tinatawag na silver connection. Ayon po sa crypto commentator na si Zach Rector, ang galaw na XRP ngayon ay parang replika ng nangyayari sa silver noong nakalipas na taong 2022. Ayan mga kakripto, balikan po natin ang kasaysayan. Noong September 2022, ang silver ay dumaan sa tinatawag na final pullback. Bumagsak ito sa $17 bago biglang humataw ng 600% rally hanggang umabot ng $120. Kung titingnan po ang chart ni XRP ngayon, parang nanonood tayo ng replay. Ang kasalukuyang pag-atake ni XRP sa $1 level ay itinuturing na final pullback moment o ang huling hininga bago ang malaking talon. Ngayon ay bakit nga ba $7? Yan, simpleng math lamang po. Kung sa XRP ay nasa accumulation range na $1 at susundan nito ang 600% rally ng silver, ang bagsak niyan ay eksaktong $7. Sabi po ni Rector dito, hindi na mahalaga kung nakabili ka sa $1.20, $1.10 o $0.90. Sa mata ng bull market, ang maliit na diferensyang yan ay barya na lang pagdating ng panahon. Ang mahalaga, nasa loob ka ng incredible accumulation range bago ang expansion. Pero syempre, hindi lahat ay sang-ayon. May mga nagsasabing ang lumang pattern ay hindi na uubra. At bakit? Dahil sa mga bagong batas, ang pagdating ng mga ETF at ang paglilinis sa market mula sa manipulation. Iba na ang laro ngayon kumpara sa mga nakaraang cycle. Ang regulatory clarity at bagong infrastructure ang posibleng maging driver ng presyo. Hindi na lang basta historical charts. Ayan, ang $7 target ay nasa gitna ng $5 hanggang $10 na forecast ni Rector. Strategy ba ito o hopium? Ang sigurado, ang market structure ay nagpaparamdam na. Handa ka na ba sa 600% ride o manunood ka na lang sa gilid? Tandaan po natin, do your own research dahil ang crypto ay parang pag-ibig. Masaya sa simula pero kailangang handa ka sa risk.
At heto na po ang ating panghuling balita rito kung saan ay isang nakakalungkot na balita. Kung saan sabi rito, frustrated XRP holders sent critical message to Ripple CEO. Alam nyo ba yung feeling na nag-aabang ka ng Grab pero 2020 ka pa nag-book tapos 2026 na, finding driver pa rin. Ganitong ganito ang nararamdaman ng XRP ngayon. Habang ang ibang crypto parang rocket na lumipad na sa buwan, sa XRP mukhang nagrenta ng folding chair at tumambay na lang sa kanto. Meron pong isang viral post mula sa investor na si King Valex ang bumasag sa katahimikan at direktang tinanong ang liderato ng Ripple. Bakit nga ba parang mas matagal pa itong umakyat kaysa sa pila sa NBI? Ayan, February 2026 na tayo guys. Akala nating lahat, pagkatapos ng mahabang laban sa SEC nitong 2025, to the moon na. Pero plot twist, ang presyo bumalik po sa levels noong panahon pa ng US election. Para kang binalikan ng ex mo, pero para lang mangutang. Ayon po sa ulat, ang tensyon sa XRP ecosystem ay nasa boiling point na. Ang frustration ay hindi lang dahil sa presyo, kundi sa agwat ng bullish news at ng aktwal na laman ng portfolio ng mga retail holders. Habang tayo ay puyat sa pag-check ng chart tuwing madaling araw, ang Ripple naman ay busy sa infrastructure, expansion at saka payment rails. Sa madaling salita, ang focus nila ay pangmatagalan, yung pang-institution, pang-bangko at pang-buong mundo. Magandang pakinggan, di po ba? Parang sinabihan ka ng crush mo na I'm focusing on myself first. Inspiring, pero hindi nakakabusog. Ang strategy ng Ripple ay marathon, pero ang mga investors gusto na ng 100-meter dash. Dito nagbabanggaan ang pasensya at ang pangangailangan. Hindi naman sa pag-aano, pero may point din ang mga analyst. Ang crypto market sa early 2026 ay medyo shaky talaga ang liquidity. Pero ang kaibahan kay XRP, tapos na ang legal drama. Wala na yung linyang wait lang, may kaso pa. Ngunit ang usapan na ay utility. Kung totoong ginagamit na si XRP sa real-world settlements, nasaan ang price action? Ito po ang tanong na nagpa-viral sa post ni King Valex. Ang mga retail holders ay hindi na po naghahanap ng roadmap. Naghahanap na po sila ng resulta. Ayan, si XRP ay nasa krusada sa pagitan po ng endurance at saka expectation. Kung ang basihan ay teknolohiya at adoption, buhay na buhay ang project. Pero kung ang basihan ay ang emosyon ng mga holders na ilang taon nang nakahudal, medyo delikado ang timpla. Ang tanong, magbubunga ba ang strategic patience ni Brad Garlinghouse o mauubusan na ng pasensya ang XRP Army bago pa dumating ang sinasabing golden era? At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.